Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong araw na ito na puno ng saya at pag-asa. Gabayan niyo po kami sa araw-araw na pakikibaka sa buhay. Ilayo niyo po kami at aming mga pamilya sa sakit at kapahamakan. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit ng bundok, ay nilalang
Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisa na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Ang aming officer in charge, Attorney Danilo G. de Guzman. Sa aming pinakamamahal na punong lungsod, Mayor Hani Lacuna Pangan, members of the City Council, fellow department heads, kapwa ko kawani sa lungsod ng Maynila, magandang umaga sa inyong lahat. Ang Urban Settlements Office ang pangunahing tanggapan na naka-assign sa mga pangangasiwa ng ating mga vertical housing projects. With respect to the vertical housing projects like Condominium 1, Condominium 2, and Baseco Community, we are happy to announce that upon the directive of Mayor Hani, we have intensified our collection efforts. With respect to the vertical housing projects, from January to October 2023, we have already collected around 15 million out of the target collection of 19 million, or a collection rate of almost 80%. Honorable Dr. Hani Lacuna Pangan. Maraming salamat, Attorney Danilo de Guzman. Sigurado ka bang millennial ka? Ha? Sa height. Una-una, gusto ko pong pasalamatan ang Urban Settlements Office sa kanilang walang sawang pagpapatupad ng kanilang tungkulin na patibayin ang ating pabahay at pagbibigay ng lupa sa mga kababayan nating Manileño. Para po sa kalaman nyo, nakakadalawa na po tayo ng pagbibigay ng pag-award ng lote sa ating mga kababayan dito sa lungsod ng Maynila. Napakaswerte po ng ating mga kababayan dahil yung kanila pong napakatagal ng pangarap na magkaroon ng sarili nilang lupa ay nagkaroon na ng katuparan. Pero
Pero, nabanggit din ni Attorney De Guzman na kaakibat nito ang kanilang responsibilidad na maibalik din sa ating lungsod ang ating itinulong sa kanila. Kaya, konti pa. Malayo man, ano yung sabi niya kanina? Oh, malayo man, malayo pa rin. Anyway, ako po ay natutuwa. Wow. Magandang umaga. Parang naguluhan ako. Bagong hairdo mo, Vice. Na-distract ako sa aking partner. Anyway, maraming salamat po again sa Urban Settlements Office. Keep up the good work. Paalalahanan natin ang mga kababayan natin na nabigyan ng pagkakataon magkaroon ng kanilang sariling bahay na meron pa rin po silang obligasyon sa ating lungsod. Ngayon po ay pinagdiriwang natin o sinisimulan natin ang 18th day campaign to end VOW with the sub-team I Vow para sa isang VOW-free Manila patungo sa isang magnificent capital city. Noong namang nakaraang Sabado, kung hindi po ako nagkakabali, ay ginawa po ang A6, pangalawang A6 Rock and Roll Marathon Running Series dito sa Maynila na kung saan meron tayong 9,400 runners across the globe. Maraming salamat sa lahat ng naging bahagi nitong A6 Rock and Roll Marathon Running Series Manila, ang DTCAM, MTPB, DPS, MDRRMO, MDTEU, MHD, and the 6 LGU hospitals, MPD, Manila Barangay Bureau, City Engineering's Office, City Electrician's Office, and MPIO. And of course, sa atin pong butihing Vice Mayor na siya po ang humalili sa akin nung A6 Rock and Roll. Noong namang October 27, 2023, si Architect Joy Davis Asuncion, ang ating Deputy City Administrator, ay nanguna kasama po si Dr. Marjorie Chua ng Manila Urban Settlements Office sa pagtanggap ng Innovation Awards Grand Prize sa 9th Asian Pacific Housing Forum in Suwon, South Korea. Out of 3,000 applicants sa buong mundo, ang Manila po ang itinanghal na grand winner sa Policy Public Sector Housing Solution category. Congratulations po sa inyo. Ayan. Ibig sabihin lamang po, tamang ating landas, patungo po sa pagbibigay ng disente at maayos na pabahay para po sa ating mga kababayan. Matapos po itong ating regular flag ceremony ay finally bubuksan na po ang Lagos Nilad. Magagamit na po. Maraming salamat sa City Engineering's Office at saka sa DPWH, kay Congressman Erwin Tieng, and of course sa PDO na naglagay po ng mga tanim, sa DPS po na naglinis at nag-flashing sa lugar na yon. So sana po ito ay makatulong para maibsan ang ating nagiging problema patungkol sa trapiko dahil mabubuksan na rin po ito. It is considered a national road at sana po makatulong ito ngayon, lalong-lalo na sa paparating na Kapaskuhan. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat.